Hello po mga ka-EdTech! Ako po si Sir Genesis Roman at akin pong ipakikilala kung ano nga ba ang DigiTesla. So ang DigiTesla po ay isang napaka-komprehensibong test and item analysis software kung saan pwede po siyang automated at pwede rin po siyang manual. So akin po ipakikilala at ipakikita ang kanyang basic features. Sa input niya po ay capacity po natin ay 20 sections. So, given po na dapat ay isang grade level nila at isang subject. So, kung meron po tayong, for example, ay 6 sections na grade 7 English, so, kayang-kaya niyo po kasi 20 sections po ang capacity nito. At sa akin pong halimbawa ay 7 sections lang po ang ating magagamit. So, kung meron po kayong sections ng, for example, ay grade 7 English na 15 sections, kayang-kaya pa rin po siya ng DigiTesla. So, gagawin lang po ninyo ay i-encode nyo po ang pangalan ng section, ang total number of students, at correct response. So, yun po. So, meron din po siyang built-in TOS or Table of Specifications kung saan ang i-encode nyo lang po ay ang code at ang competencies. Then, i-encode nyo rin po dito ang inclusive dates at number of days taught. So, automatic na po i-compute ng system ang percentage niya at kung ilan ang number of items at prescribed items. So, ito naman po ang ating Bloom's Taxonomy kung saan dito po natin in-encode ang items na i-assign po natin. Maganda po sa system na to, tulad po ng sinabi ko, meron po siyang prescribed number of items kung saan, depende po sa number of days taught, sasabihin niya po sa inyo, ilan nga ba dapat ang items para sa particular competency na yon? So, hindi na kayo magbibilang pa, hindi na kayo magko-compute o kaya manghuhula pa sa kung ano man ang dapat at kung ilan man ang dapat natin ilagay na items para sa competency na yan. Automatic nyo na pong ilalagay. For example po, sa competency number 1 po natin, ang prescribed nyo po ay 13 items. Sa competency number 2 naman po, dapat 16 items. So, dapat makagawa tayo ng 16 questions para sa competency number 2. Ganoon din po sa competency number 3 at competency number 4. Pwede po yan. Ang number of competencies na kaya po ng system na to ay 25 competencies. So maganda po dito sa system na to ay meron na po siyang item analysis or individualized analysis ng test items natin. So makikita natin dito kung ang ating bang item ay dapat i-retain or accept. Dapat ba siyang i-revise o kaya ay somewhat need i-revise o kaya ay totally i-discard natin or i-reject. So, automatic makikita nyo na agad. Ano po? So, yan. Malalaman natin kung siya ba ay madali, mahirap, or kung siya ba ay madaling ma-determine kung anong tamang sagot or mahirap i-determine kung ano ang mali sa tama. So, yan po ang ating Difficulty and Discrimination Index. So, sa test analysis naman po, ito po yung competency-based. Sabihin po ng system kung na-meet po ba ang competency or hindi. Kasi lalagay po dito or lalabas po dito kung with mastery or no mastery o kaya ay napakarami pang category pagdating sa kung na-attain ba ang ating competency. So lalabas lang po siya dito sa remarks kasama ng summary ng analysis. Ano po? So yan, automated na po yan. Napakadalit, napakabilis. Makita po agad ng teacher kung isang test item o kaya ay ang buong test ay valid o kaya ay dapat isaayos. So, pwede niya po itong gamitin sa long test, periodical test, pre-test, post-test, short test, or quizzes. Ano po, mga simple quizzes po natin. Pwede po yan. Summative test, kayang-kaya po yan. So, magkakaroon po ng idea ang teacher at ang school sa kung valid po ang kanilang test questions or test items, pati po ang mismong tools na ginagamit sa pag-assess sa mga bata. So, ito po, pakikilala ko naman po ang mismong interface po ng Tesla. So, ito po ang Tesla. Kung saan may buttons po siya dito. So, sa first button niya po ay dito po ni-encode ang mga items at kinakategorize siya per competency. Ano po? For example, items 1 to 10 muna. Then, kung anong competency or code. Select lang po ang code. Lalabas na po dito ang competency na naka-align doon sa code na yun. Then kung anong competency number niya, depende sa pagkakasunod-sunod na inilagay natin sa ating TOS. Then napakadali po. Ito ay items 1 to 10. So ito ay item 1 hanggang 10. So titik lang po natin kung ano man yung items na under ng competency na ito or code na ito. So select lang po natin. For example, 1 and 3. Then 8. At sila po lahat ay under ng competency 1.
So, pwede na po nating ilagay sa kung ano man pong Bloom's Taxonomy ang kanilang kinabibilangan. For example, item number 1, siya ay under na competency na to at siya ay under the understanding. Number 3 naman ay siya ay sa analyzing. At ang 8 naman ay sa creating. So, pagkatapos po nating i-check at i-determine kung saan competency siya at kung ano man yung kanyang category sa Bloom's Taxonomy, pwede na po natin siyang i-save. Ano po? So, yun. Next naman po, items 11 to 20 naman. Ito po ay under ng same code po. Piliin nyo lang. For example, item number 12, item number 17, at item number 18. So, sila ay under pa rin ng competency 1. So, select nyo lang. Select. Napakadali po, napakabilis. Hindi po kayo malilito. Hindi kayo magdodoble-doble pagdating sa pag-a-assign ng items. Ano po? Kasi minsan nalilito tayo kung nagdoble ba or may kulang bang item na hindi natin na ilagay sa Bloom's Taxonomy. So, dito po wala po madodoble. Yan, na-select na po natin kung anong competency siya at kung ano man po yung kanyang category sa Bloom's Taxonomy. Save lang po natin. Then, next naman po, for example, yan, ganun din po. Same process. Then, save na. Okay. Then, paglilipat na tayo ng competency number 2 naman, select lang po ulit. Ayan. Then, ito naman, for example, item number 2 ay under ng competency 2. Then, select lang po. Ito naman, 5 din. Select. At 10. Ayan. Then, save natin. Okay. Competency 2 po ito. Ano po? Then, 11 to 20. Select. 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 Then, save lang po. Pwede nyo pong gawin yan hanggang sa maabot nyo po ang 51 to 60. Then, kapag nilipat na po kayo ng competency, iselect nyo lang po ito. Ano po? Napakadali. Ngayon, kapag natapos nyo na po yan, automatic na po siyang lalabas dito sa ating table of specifications. Particularly sa ating Bloom's Taxonomy categories. So, yan, nakalabas na siya. Siya na po naglagay, automatic nyo na pong binilang kung ilan yung ating number of items. For example, sa competency number 1 ay, ang prescribed ay 13 items, pero ang nilalagay pa lang natin ay 9. So, may kulang pang 4 items. So, pwede pa po nating i-categorize yun para mapunuan yung ating prescribed number of items. So, pag tinotal nyo po lahat yan, yan po ay 60 items. Or pwede pong, depende po sa kung ilan man po yung inyong items. So, ang system po natin ay kaya po ang items 1 to 60 hanggang pababa. Ano po? Pwedeng 1 to 10 lang, 1 to 15, 1 to 20. Yan, pwede po. Ito po na sinabi ko, pwede siya sa quarterly examinations, pwede sa pre-test, post-test, summative test, diagnostic test, quizzes, short quiz, long quiz, at napakarami pang iba. Hanggat gusto nating malaman kung anong level or ang quality ng ating test items at individual item analysis ay pwede po natin gamitin ang system nito. So, po. Isang feature po ng DigiTesla ay ang kanyang Smart Limit Detection, kung saan siya na pong bahalang mag-determine kung ano ang magiging upper limit at lower limit. Dati po kasi ay manual po natin yung ginagawa. Hatiin po natin ang test papers kung saan meron po tayong upper limit at lower limit at mano-mano po nating i-analyze yung dalawang grupo. At medyo matrabaho po siya. Ngayon po ay hindi na po. Ang system na po ang bahalang mag-determine para sa inyo. Siya na rin pong bahala mag-process at diretso na pong ipoproject niya kung ano ang naging result ng analysis. Napakadali at napakabilis. Ang maganda po dito sa system na to ay self-consolidating po siya. So, ang teachers po ay ipapasa lang po ito sa kanilang coordinator at may capacity po ang system na i-import ang data. Ano po? So, yan. So, dito po naman ay makita natin na mabilisan kung ilan ang naka-assign sa ating test item. So, for example, competency 1 to 5 po. So, select lang po natin. So, ito na po yung competency 1, 2, 3, 4, 5. Ito po yung mismong competency description niya. Ito po yung code niya. Ano po? So, makikita natin kung ilang % to ang distribution pagdating sa ating test item. For example, so remembering ay 14% ang distribution, understanding 43, application 14, analyzing ay 14, wala sa evaluation or sa evaluating at creating ay 14. At status ay no mastery. So, pag dito naman test analysis, malalaman agad natin ilan ang accepted, ilan ang may need revisions, ilan ang needs revision, at ilan ang disregarded or rejected. So, ito po, kita-kita nyo na po agad ang summary ng ating test
item. So dito naman po, ito po ay para sa normal users. Dito naman po pagdating dito, ito po yung ating sa coordinators. Pagdating po sa coordinators, katulad ng sinabi ko, ang system po ay pwedeng import kung saan pag in-import po or pinasa ito sa ating coordinator, si coordinator po ay i-import siya sa system at ma-upload niya po lahat ng ginawa ng mga kaguruan. So kung meron pong 10 teachers sa school natin, pag in-import niya po yun, lahat po ng data ay mapupunta rito at kaya niya pong i-summarize ang content ng lahat-lahat. Pwede niya po agad makita ang MPS, ang description at standard deviation at kung strong ba or weak ang determination o kaya ay ang distribution. So, makikita rin po agad niya ang highest at lowest competency or distribution. Ito po ay pwedeng per subject at grade level, per school o kaya ay per teacher. So, napakadali, kayang-kaya makita. Kung kayo po ay assessment coordinator ng school, i-demonstrate ko po kung paano mag-import ng DigiTesla mula sa ating mga co-teachers. So, napakadali lang po at napakabilis ng proseso. So, gagawin nyo lang po ay kukolektahin nyo po ang DigiTesla mula sa ating mga subject teachers. Ano po, kukolektahin nyo po yun lahat sa loob ng buong school po natin. Pag nakolekta nyo na po, i-import nyo na po sa ating or sa inyong version ng DigiTesla. Pero ang gamit nyo po ay coordinator account. Ano po? So, ganito lang po. Hindi na-kolekta na po kunwari natin yung DigiTesla ng mga teachers. I-import na po natin siya. I-click nyo na po ito import. Then, i-import po natin sila isa-isa. So, mini-ready po ako ditong samples. Ano po? Ang mga samples pong ito ay mga actual DigiTesla na pinaltan lang ng pangalan. So, reminder po yun. Papaltan po ng pangalan ang DigiTesla. So, ang suggestion ko po, pangalan ng teacher at kung anong subject at grade level. So, pipili natin for example si Sample Mathematics Teacher 1. Ganoon na po siya kabilis na import na. Siya po si Victor Magtanggol. Kunwari, ano po? Import po ulit tayo. Teacher 2. So, may dalawa na. Import ulit. Para kay Teacher 3 naman. Hanap tayo ng ibang subject naman. Ay, Science. Science 1. Tapos, Science 2. Tapos, Science 3. So, yan po. Nakapag-import po tayo ng 6 na DigiTesla files from 6 teachers. Kung saan po ay 3 mathematics at 3 po ang science. So, pag sinelect nyo po dito, yung pangalan ng teacher, lalabas po yung name niya dito sa taas, kung anong subject, at kung ano pong grade level, pati po yung school. Ano po? So, pinili po natin itong si pangalawa, si second teacher, pangalan, subject, grade level, at school. Ganun din po sa iba. Ano po? Yan po, pag pumili po ulit tayo, yan, katulad po na ginawa ko, pumili po ako ng isang teacher. Maliban po sa mga basic information, lalabas din po kung ano yung MPS or average ng kanyang particular test. Kung saan 62.15 po ang MPS at ang description po ay nearing mastery. Nakikita rin po natin dito sa baba ang highest at lowest competency attained. So ang highest level ng competency attained niya po ay 71.24 kung saan ang kanyang description ay nearing mastery. Ito po ang code at ito naman po ang competency description. So yan. Then ito naman po ang lowest naman, lowest competency attained pagdating sa mastery. So 45.6 lang, no mastery ang description. Ito po ang code at ito ang specific competency description. And ito naman po yung distribution pagdating sa Bloom's taxonomy kung saan ang bawat items, nakalagay po dyan kung ilang items ang naka-assign sa remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, at creating. At kung ilang porsyento po siya sa kabuuan ano po, ng test niyo. So, yan po. Nandito na po lahat ng details. Ngayon naman po, kung gusto niyo naman po i-compare ang subjects sa iba't ibang grade level o kaya ay same grade level pero iba't ibang mga teachers, makita niyo rin po siya dito. Pwede rin po kung ikukumpara niyo naman po sa iba't ibang school. Yan. So, paano siya ginagawa? I-search nyo lang po dito kung ano ang subject at kung anong grade level o kaya anong school. So yan, sample lang po natin. Kunwari gusto po nating i-search ang science. So select ko lang po dito ang science, then click search. So lumabas po ang science. So may 3 po tayong teachers sa science.
Ito po ang kanyang average. Ito po ay combined MPS na or combined average na po. So saan nakita na natin ano na yung pinagsama-samang results ng tatlong teachers under the same subject, which is 47.49. Ang description po ay no mastery. Then ito po ang standard deviation kung saan 5.63 siya. At ang description po ay high dispersion kung saan ito daw po ay nagsasuggest na low reliability, kung saan nagkakaiba-iba po talaga ang results ng mga teachers at hindi talaga natin masasabi na generally ay no mastery ang kanilang results. Baka merong extremes, high extreme or low extreme. So ganun po. Pwede try natin ngayon mag-search ng science pero grade 8 naman. Pag ginawa natin siyang ganito, ang search niya lang ay Science 8. Hindi niya po gagalawin yung Science 9, Science 10, or Science 7. So try natin search kung meron ba tayong Science 8. Search. So may isa tayo. Si April Joy ay Science 8. At ito po yung kanyang average or MPS at description. Ito po yung kanyang distribution. So try natin select. Ngayon pag-ibay naman natin, for example ay mathematics naman, click nyo lang po ito para mawala yung mga option nyo. Kasi ito lang yung gusto natin i-search. Ano po? Gawin natin mathematics. Mathematics 8. Tingnan natin. Yan, may isang mathematics 8. Ito po siya. So ito po yung results niya. Pag tinanggal ko po yung school at yung pangalan teacher at gusto ko lang malaman yung kabuuan ng mathematics regardless of grade level, tatagalin ko din po itong grade level. So pag sinerch ko siya, ng subject lang nandito at walang ibang indicators doon sa kabilang option, sa ibang option natin, pag sinerch natin, lalabas lahat ng mathematics regardless of school, regardless of grade level. So lumabas po yung tatlong mathematics teacher. So kanila pong average combined ay 62.68 at ito po yung nearing mastery. Ang standard deviation niya po ay 1.05, suggesting that there is high dispersion and low reliability. So ganun po siya, napakadali. Kung gusto naman po natin i-analyze ang school, isang buong school, regardless of subject at regardless of grade level, gusto natin malaman kabuang MPS ng school, try lang po natin ilagay dito ang name ng school. Search. So yan, lahat po sila ay sa OMNHS at ito po ang kanilang MPS 56.7. Combined na po ito ng lahat ng teachers sa OMNHS. So makikita agad natin na sa OMNHS pala ay nearing mastery, for example. Nearing mastery ang kanilang results. Ano po? At ito po ay 56.07. So naman natin for example CBHS, type lang natin CBHS, search. So tatlong teachers naman ang galing sa CBHS, 54.1 at nearing mastery po siya. Ito naman ay 7.56 ang SD, high dispersion at low reliability. So ganun po, napakadali at napakabilis po nating ma-identify ang performance ng ating mga bata. At the same time, ang reliability ng test items or test paper po mismo. So yan po. Ito po ang DG Tesla. So maglalabas po ako ng tutorial video sa kung paano ba siya gamitin. So yan, napakadali at napakagandang system pagdating sa test and individual item analysis. At syempre, siya po ay ating isa-save pagkatapos po natin mag-encode. Yun lang po, ganun lang po kabilis. Muli po, ako po si Sir Genesis Roman at akin pong inihatid ang DG Tesla. Ito po pala ay pinagtulungan po namin i-develop. So magitan po ng pagpaplano at pagko-conceptualize ni Sir Norman Magsino. So hindi po ito dahil sa kanyang pag-analyze, sa kanyang pagpaplano at pagko-conceptualize ay hindi po namin nagawa ang system na ito. Akin lamang po siyang pinogram, pinabilis, pinadali at pinaganda pa or in-improve base din po sa mga existing pang item analysis. So, yun lamang po. Maraming salamat. Please follow my YouTube channel, EdTechNation, my FB page, EdTechNation, and my FB group, EdTechNation. Please follow, like, subscribe, and share. Thank you.